tanggapan ng PDRRMO ay hindi lang nagliligtas ng buhay, kundi gusto ring hukayin yung mga malalim na mga ugat ng problema ng lipunan na lalong pinapatindi ng mga epekto ng mga kalamidad. Sa ating mga community ay nagpapalala dun sa economical at psychological na kahirapang dinaranas nila. Lalo na sa mga kabataan. Kaya nakita namin yung kahalagahan ng dulang ito at nagkataon na ngayong July ay pinagdiriwang natin yung National Disaster Resilience Month. Kaya naisipan namin na gawin itong culminating activity dahil kung may papalabas ito sa lahat ng mga komunidad, sa lahat ng bayan dito sa ating lalawigan, ay magpapataas ng kaalaman ng ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan. Una, na magsalita, yung kanilang nararanasang mga sakit, depresyon, ay kailangan mapag-usapan, kailangan marinig. Hindi ito kailangan himkimin, hindi ito kailangan itago. Manapay kailangang tulungan yung mga kabataang ito. Una sa lahat, congratulations sa lahat ng nagsiganap at siyempre sa lahat ng organizers ng Zin Zone. Ito ay isang napakahalaga at napapanahon na pagtatanghal, lalo't higit sa panahong kasalukuyan. Marami sa mga kabataan, hindi lang kabataan, kundi tayong lahat nakakaranas ng mga mental health disorder. At marami sa atin, marami ng hinanaing, marami ng saloobin, subalit walang lakas ng loob na may parating. O di kaya naman, kung ito'y naipaparating, walang gustong marinig. Kaya ito'y napakahalaga, napakaganda at tunay namang kapupulutan ng sabi nga ay aral, hindi lamang sa taong nagiging biktima, kung hindi dapat sa mga taong nagbibigay ng lakas ng loob, sumusuporta at higit sa lahat para mapalakas ang mga batas na mayroon tayo sa ating lipunan. Napakahalaga na naidaos dito ang Zin Zone dahil ito ay magbibigay ng dagdag kaalaman at awareness sa ating mga kabataan, kabilang na rin yung ating mga magulang upang mapangalagaan nila ang kanilang mga anak. Pangalawa, ito ay magbibigay din ng sapat na kaalaman sa ating mga kabataan na sa mga panahon na sila ay nakakaranas ng krisis sa kanilang paglago ay matutunan nila yung mga ahensya na pwede nilang lapitan at sila ay handang tulungan sa mga panahon na sila ay ito ay kailangan nila. So sa bahagi po ng Bayan ng Roxas, nagpapasalamat kami dahil sa mahabang panahon ay nagkaroon ng ganitong uri ng activity at alam namin malaki ang impact nito sa aming mga kabataan na lalong mapataas yung antas ng awareness, especially for mental health at saka doon sa anti-bullying. This show was very important and it's very essential for me because I face some mental challenges po. And aaminin ko po at tatapatin ko po na minsan po, ina-focus ko lang po yung mga problems sa sarili ko at minsan hindi na rin po ako express ng thoughts ko kasi po I am afraid of being judged. And sometimes is yung mga problema po ng ibang tao, hindi ko na rin po napapakinggan because I focus on myself. But with the help of this theatrical performance, I value now the compassion, integrity, yung fearment of being judged po is dapat alisin na po natin. And we have, para po hindi naman po tayo hipokrita, is wag din po tayo mang-judge ng iba and we have to listen to them. Yun lang po. Huwag po tayong suluhin ng problema. Dapat po nating ipagsabi sa mga pinagkakatiwalaan nating mas matatanda, pamilya, or mga schools na kung saan matutulungan tayo upang masolusyonan ito at para maiwasan din natin ito. Panatilihin po natin maging mabuti sa ating kapwa at iwasan po natin yung pagbubuli sa ibang tao po. Hindi po madali na mabully, lalo na po sa school. Tapos, hindi natin kasi alam kung ano talaga yung nangyayari sa isang tao. Kung ano yung dahilan bakit siya ganito, kung bakit siya ganyan. And
sana doon po sa iba na nambubuli, isipin po natin ng maraming beses kung ano po yung magiging epekto nito sa kapwa natin. Huwag na lang po natin gawin. Maging mabuti na lang po kasi unahin natin yung kabutihan sa puso natin. Yung Sin Zone po ay sa pangalawang beses ko nang nasaksihan. So, nung una, sa isang maliit na crowd. So, ngayon ay iba yung impact niya sa malaking crowd dahil kitang-kita yung dating nito sa mga kabataan na lapat sa nararanasan nila. Iba yung performance every play. Nung nakaraan, maganda talaga siya nung unang nakita ko. Ngayon, mas gumanda siya. At saka yung main character, tsaka overall performance ng bawat isa. Yung internalization ng character ay maganda. Based po sa performance kayo ay napaka-effective po. Especially sa mga co-teachers ko, kuwang-kuha nila yung galit doon sa mga student na nambubuli po. Ibig sabihin, very magagaling po yung mga actors and actresses natin. Napakaganda po ng performance na to and na-shock din po ako kasi ngayon lang din po ako na-experience ng napaka-grabe yung mga visual kasi yung common po na napapanood ko lang po is yung mga basic lang po or wala po silang, hindi nila na-integrate yung mga lights, yung mga sounds pero dito po is parang grabe po talaga yung impact nito sa aking mental well-being. Siyempre po, yung pinaka main lesson po ng ating performance po. So, masabi ko po talaga na napakaganda po, napakalinaw po ng message na sinabi nito. Papasalamat kami sa Provincial DRRM Office sa pag-facilitate dito. At siyempre doon sa mga actors sa pamamagitan ng punla na alam namin na talaga naghirap, nagsakripisyo para maidaos ang activity na ito dito sa bayan ng Rojas. Hindi na kami Gusto kong magpasalamat sa Punla dahil ang palabas na nasaksihan natin ay nagpakita ng lapat sa realidad. Yung mga tauhan ay mahusay na gumanap. Naniniwala kami na kapag ang mga kabataan ay matatag at merong masiglang kaisipan at masiglang pangangatawan, sila ay parte at malaking ambag dun sa disaster resilience na gustong itayo ng ating pamahalaan. Kami bilang mga advocates ng disaster resiliency ay nag-iinganyo sa ating mga kabataan na malaki yung maitutulong ninyo sa disaster risk reduction and management. Subalit kung may mga ganitong mga psychological na mga nararamdaman, kailangan muna natin itong pag-usapan, kailangan muna gamutin nang sa ganun mas makapagambag sila sa ating lipunan.